Well, mga kapupong, nagbigay ng matinding babala si Donald Trump kaugnay sa posibilidad ng panibagong insidente na maaaring makaapekto sa isang pangunahing gas facility sa Qatar, kung saan sinabi niya na anumang pag-atake ay maaaring tumbasan ng direktang aksyon laban sa Kharg Island ng Iran, isang kritikal na sentro ng export ng oil. Ang naturang pahayag ay agad na umalingaw-ngaw sa mga tao sa mundo, lalo na sa sektor ng energy na sensitibo sa ganitong uri ng pananalita mula sa isang kilalang leader. Ang Kharg Island ay matagal nang kinikilalang mahalagang bahagi ng industriya ng oil ng Iran. Matatagpuan ito sa Persian Gulf at nagsisilbing pangunahing terminal kung saan iniluluwas ang malaking bahagi ng oil ng bansa. Dahil sa lawak ng kapasidad nito, mula sa storage hanggang sa loading facilities, ito ay nananatiling sentro ng supply chain ng Iran papunta sa iba't ibang merkado, kabilang ang Asia. Ayon sa mga eksperto, anumang aberya sa operasyon nito ay maaaring magdulot ng agarang epekto sa presyo at daloy ng supply sa global na merkado. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na patuloy ang tensyon sa rehiyon, ang ganitong uri ng pahayag ay itinuturing na bahagi ng mas malawak na estratehiya upang pigilan ang mga posibleng banta sa mga kaalyadong pasilidad. Gayunpaman, sinabi ng ilang eksperto na ang ganitong matitinding salita ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon kung hindi agad matutugunan sa pamamagitan ng diplomasya. Kasabay nito, kumilos ang United States government sa pamamagitan ng panibagong sanctions laban sa isang Chinese refinery na umano'y patuloy na bumibili ng Iranian oil. Ang refinery na ito ay kabilang sa tinatawag na teapot sector, mga independent operators na mas maliit ngunit mahalaga sa kabuuang refining capacity ng China. Ayon sa US Department of the Treasury, ang planong ito ay bahagi ng mas pinalawak na kampanya upang higpitan ang trading ng oil ng Iran sa pandaigdigang merkado. Pero para sa China, mga kapopong, nananatiling mahalaga ang tuloy-tuloy na supply ng energy upang masuportahan ang kanilang ekonomiya. Bagamat wala pang detalyadong tugon ang kanilang mga representatives, inaasahan na patuloy nilang ipagtatanggol ang kanilang access sa resources na kailangan ng kanilang industriya. Sa ganitong sitwasyon, ang balance sa pagitan ng politika at ekonomiya ay lalong nagiging maselan. Sa rehiyon ng Persian Gulf, nananatiling kritikal ang seguridad ng mga rutang dinaraanan ng mga tanker ng oil. Anumang pagkaantala rito ay maaaring magdulot ng chain reaction na mararamdaman hindi lamang sa mga bansang producer, kundi pati sa mga consumer. Ang Qatar, mga kapupong, na kilala sa malawak nitong reserba ng natural gas, ay patuloy na umaasa sa maayos na operasyon ng kanilang mga pasilidad upang mapanatili ang kanilang papel bilang pangunahing supplier ng energy. Ang anumang insidente sa kanilang mga planta ay maaaring makaapekto sa kanilang kakayahang mag-export, lalo na sa mga bansang umaasa sa kanilang supply. Sa Iran naman, patuloy na ipinapakita ng pamahalaan ang kahalagahan ng Kharg Island bilang simbolo ng kanilang kakayahan sa industriya ng oil. Sa kabila ng mga sanctions, nananatili itong operational at patuloy na sumusuporta sa kanilang ekonomiya. Ang isla ay may mahabang alamat sa kasaysayan ng energy export ng bansa, kung saan ito ay nagsilbing sentro ng kanilang trading sa loob ng maraming dekada. Well, mga kapupong, sa mga oras na patuloy ang pagbabago sa global na merkado, ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita kung gaano kalapit ang ugnayan ng politika at ekonomiya. Ang bawat plano o desisyon ng isang bansa ay may direktang epekto sa iba, lalo na sa sektor ng energy na nakaaapekto sa halos lahat ng aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Anyway, mga kapopong, nananatiling open ang posibilidad ng pag-uusap sa pagitan ng mga sangkot na bansa upang maiwasan ang mas malawak na sagupaan. Ang mga eksperto ay patuloy na nananawagan ng maingat at fair na paghawak sa sitwasyon na may layuning mapanatili ang stability sa rehiyon at sa buong mundo. Well, mga kapopong, lumutang ang posibilidad ng isang ceasefire matapos ipahiwatig ni Donald Trump na maaaring ihinto ng Estados Unidos ang karagdagang plano ng militar kung magkakaroon ng sapat na kondisyon para sa paghinahon. Ang pahayag na ito ay dumating kasunod ng serye ng mga target na operasyon na isinagawa ng US na ayon sa mga opisyal ay may layuning pigilan ang mas malalang sitwasyon at protektahan ang kanilang mga puwersa at kaalyado. Sa mga oras na umiinit ang usapan, mabilis ding naglabas ng tugon ng Iran. Iginiit ng kanilang mga leader ang karapatan ng bansa sa sariling direksyon, ngunit nag-iwan din ng puwang para sa diplomasya. Sinabi ng kanilang mga representatives na open sila sa pag-uusap kung ito ay magiging fair at may kasamang malinaw na paggalang sa kanilang soberanya.
Anyway, mga kapupong, isang mahalagang punto sa usapin, ang Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan ng pandaigdigang supply ng energy. Dito dumaraan ang malaking bahagi ng oil ng mundo, kaya't anumang pagbabago sa seguridad ng lugar ay agad na may epekto sa merkado. Ayon sa mga ulat, isinama ng Iran ang ilang ideya hinggil sa rutang ito bilang bahagi ng mas malawak na negosasyon na nagpapakita kung gaano kahalaga ang lokasyong ito sa usaping pandaigdig. Sa likod ng matitinding pahayag, patuloy ang tahimik na komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. May mga bansang tumutulong bilang tagapamagitan, kabilang ang Pakistan, upang mapanatili ang ugnayan at maiwasan ang direktang sagupaan. Ang papel ng mga kalapit na bansa ay naging mahalaga sa pagbibigay daan sa mas maingat na pag-uusap. Sa panig naman, mga kapupong ng Washington, nananatiling sentro ng usapan ang nuclear program ng Iran. Ayon sa mga opisyal, kinakailangan ng malinaw na kasiguruhan na ang mga aktibidad nito ay para sa mapayapang layunin. Samantala, patuloy namang pinaninindigan ng Iran ang kanilang karapatan sa nasabing programa at ang pangangailangan ng pagluwag sa economic pressure bilang bahagi ng anumang kasunduan. Sa mga oras na nagbabago ang tono ng magkabilang panig, kapansin-pansin ang paglipat mula sa matitinding pahayag patungo sa mas maingat na pananalita. Sinabi ni Trump na may nakikitang positibong direksyon ang sitwasyon, isang indikasyon na may puwang para sa paghinahon. Sa kabilang panig, ang Iran ay nagpakita rin ng kahandaan na ipagpatuloy ang usapan kahit hindi direkta. Ayon sa mga eksperto, mga kapupong, ang ganitong daloy ng pangyayari ay matagal nang nakikita sa relasyon ng dalawang bansa. Ang mga sandali ng pagtaas ng tensyon ay kadalasang sinusundan ng mga pagtatangka sa diplomasya. Sa kasalukuyan, muling nasusubok ang kakayahan ng dalawang panig na balansehin ang kanilang interes at maiwasan ang mas malawak na sagupaan. Ang epekto nito ay hindi lamang nararamdaman sa rehiyon, kundi pati sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga tao sa mundo ay patuloy na nagmamasid, lalo na sa posibleng epekto nito sa trading at sa daloy ng oil. Kahit maliit na aberya sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng paggalaw sa presyo at supply sa pandaigdigang merkado. Sa loob ng Estados Unidos, mga kapupong, may iba't ibang pananaw ukol sa susunod na plano. May mga sumusuporta sa matatag na tindig ng administrasyon, habang ang iba ay nananawagan ng mas malalim na diplomasya. Sa Iran naman, pinapalakas ng pamahalaan ang mensahe ng pambansang pagkakaisa at katatagan, kasabay ng pagbubukas sa posibilidad ng pag-uusap. Mahalaga rin ang papel ng Pakistan na patuloy na tumutulong bilang tulay sa pagitan ng dalawang panig. Ang kanilang pag-attend sa mga sensitibong usapin ay nagiging daan upang mapanatili ang komunikasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Anyway, mga kapupong, nananatiling maselan ang sitwasyon. Ang mga susunod na araw ay magiging kritikal sa pagtukoy kung magpapatuloy ang paghinahon o muling iinit ang tensyon. Sa ngayon, ang bawat galaw ng mga leader ay sinusubaybayan ng mga tao sa mundo. Umaasang ang mga susunod na plano ay magdadala ng mas matatag at maayos na direksyon.